Gusto raw kumain ni Bossing ng toast, gawa tayo Korean style. Painitin muna natin yung pang sa kawali, pero dapat may butter ito, pero since ayaw ni Bossing ng butter, hindi natin lalagyan. Ang tawag ng mga Korean dito sa gagawin natin ay toast. Dito nakaredy na yung ating keran, yang pa, chonggyeongchae. Hindi ko alam kung ano sa ating yung chonggyeongchae, pero pechay siguro kasi kamukha siya ng pechay. Dapat talaga yung bechu at carrots ang ilalagay natin dito, pero since wala tayo nun, pechay na lang. Nilagyan na rin natin ito ng sokum at huchukaru, then i-fry natin. I-ready natin yung ating wax soup paper, pambalot natin sa toast. Kailangan meron yan para mukhang social yung gawa natin. Then, pinatungan na natin ng cheddar cheese at gagamit tayo ng tartar sauce at smoky honey mustard sauce. Kahit anong mayonnaise at ketchup pwede nyong ilagay dito, pero mas prefer ko tong dalawa kasi mas masarap sila. At nauna na nga nating nailagay yung ating cheddar cheese. Then, isunod natin yung ating tartar sauce at honey mustard sauce. Ang arte naman ng accent niya. Huwag kang mimate, ganun talaga accent nila. Bukod dun sa keran na finry natin kanina, nag-fry din tayo ng ham para overload na yung laman ng ating toast. Kaya kahit isang piraso lang nito ang kainin mo, busog na busog ka na. Hindi na natin ito lalagyan ng ketchup, yan lang ang ating sauce. Pwede mo itong lagyan ng hot sauce kung gusto mo na mas maanghang. Then, ilagay na natin yung finry natin na keran kanina at ilagay na rin natin yung ating ham. Ang Korean style toast, nilalagyan ng konting saltang, kaya lagyan natin. Konting-konti lang para hindi siya matamis pero masarap. Pagkatapos natin mailagay lahat ay ibabalot na natin siya sa wax paper at didikitan ko lang siya ng maliit na tape sa harap para hindi siya bubuka. Masarap itong partneran ng mainit na kape kung sa umaga nyo kakainin. Kung sa hapon naman at gagawin yung snacks, mas masarap ito sa soft drinks. Try mo na rin gumawa ng ganitong toast, siguradong magugustuhan nito ng asawa mo at mga anak mo. Lagyan mo na lang ng konting twist kung ano ang mas angkop sa panlasa nyo. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit, annyeong!